Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o yung PNP-ACG nakapagtala raw ho ng 7 cyber election-related incidents. 4 sa mga biktima ang politiko. Paano ba nagkakaroon ng election-related incidents sa cyberspace? Ano ba yan? Ibig sabihin ba na ito? Ano to? Nabibiktima ba ito ng Scam? scam? Oo. Ganun? Di ba? Kasi ganyan yung ginagawa sa ano, di ba? Sa ACG, yung mga scamming, Oo. mga registered mga SIM cards. Di ba? Di kaya na-hack yung account nila? Pwede. Oh. Di ba? Nahack o kaya naman meron bang ano tawag dito? Mga paninirang posts Oh. sa social media ng mga trolls. Ano-ano kaya ito? Mga cyber election related incidents. Brigada Kath Austria Brigada mo. Brigada Live Report. Nakapagtala na nga ng 7 cyber election-related incidents ang PNP Anti-Cybercrime Group ayon kay ACG spokesperson Lieutenant Juan Mayor Rancillo, kabilang sa mga biktima ang 2 alkalde, 1 board member at 1 barangay captain mula sa Regions 1, 6, 11 at 13. Nakaranas umano ang mga ito ng paninirang puri online, pagbabanta sa kanilang pamilya at bantang paninira sa kanilang ari-arian. 3 sa mga insidente ay nasampahan na ng kaso habang patuloy pang iniimbestigahan ng isa. Ang mga sospek ay mahaharap sa kasong paglabag sa anti-cybercrime law. Samantalang mayroon ding na monitor ang mga cyber cops ukol sa umunoy paggamit ng mga pulis bilang pampadami ng rallyista sa political event. Pati na rin ang social media accounts na nagtuturo kung paano i-hack ang voting machines. Paalala ng ACG sa publiko, maging responsable sa paggamit ng social media at huwag maniwala sa mga unverified information. Brigada Gab, Brigada Ax. Mukhang nagkatotoo na Brigada Kat yung sinasabi nila na meron ng cyber community. Kasi una, nung the other day, minireport ka na merong cyberspace exercises. Ngayon, may binanggit ka na naman na cyberspace cops. Di ba? May mga pulis talaga nakatutok doon sa pagbabantay sa cyberspace. Tama yun. At dito sa ating naiulat, Brigada Gab and Brigada Abs, ito yung mga nagpo-post online, sinisiraan yung umano yung politiko, yung pamilya niya, na nakadamage daw sa reputasyon ng tao. Nag-apply sila ng cyber search cyber search warrant sa korte at 3 dyan ay natukoy na yung mismong gumamit ng account na silang umano ay sinira yung reputasyon nitong mga politikong ito at sila yung nasampahan na ng kasong paglabag sa anti-cybercrime law. Pero wala pang mekanismo, Brigada Kat, na halimbawa kung sa actual senaryo, di ba may mga checkpoint, napipigil doon sa mga krimen, wala pang mga setup na pwede rin na magkaroon ng cyber checkpoint para yung mga gumagawa real-time na mga krimen, pwedeng mapigilan, pwedeng ma-deactivate ba yung account, pwede bang mapigilan sila, ma-identify agad, mahuli agad. Wala pang ganong mga mekanismo. Oo. Napasa ngayon ay cyber cops, ibig sabihin online. Oo. Online pa lamang. Yung sa such, hindi ko alam kung paano kung yung sa cyber checkpoint na binabanggit ng mekanismo, Brigada, siguro ay maipapaabot natin yan, no? Yan. Cyber apprehension. Oo, di ba? Yan yung gusto nating malaman. Kasi di ba pag sinabi natin na parang mga cyber checkpoints, parang ang ginagawa siguro nila sa ngayon, yung more on monitoring. Yes. Ito magmo-monitor mga posts na ganyan. Pero dun sa mga recent na nabanggit mo na na mga reklamo, usually ayun yung mga idinudulog mismo sa kanila. Hindi ba pwedeng aksyonan real time yung ganong mga reklamo, di ba? In progress yung krimen eh. Halimbawa, meron habang nagpo-post na ito si Abner Francisco tapos nagpe-Facebook Live. Si Gab Dalisay, ganito ganyan. magko-comment. Hop! Hop! Babasahan ng Miranda rights. Di ba? Re-report nila sa sa platform. Ito may isang na naninira dito, ito gumagawa ng cybercrime. Hindi ba pwedeng pigilan? Brigada Gab, Brigada Abs, ang PNP hindi, alam mo yung kailangan may formal complaint. Ayun. Pero ewan ko kung meron silang mga aksyon na ginawa na kahit walang formal complaint, ay inaksyon na nila yung isang reklamo o kita man nila sa social media. Tama naman yan, Brigada Kat, kasi unang-una dapat may batas muna. Oo. Wala pang batas eh. Tsaka mahirap din yung bigla-bigla na lang na ganyan na arestuhin mo online, di ba? Kasi iba pa rin yung
Siyempre, parang malilimitahan naman tayong lahat nun, di ba? Oo. Na ano yung grounds, ano yung hangganan, ano yung bounds. Kaya nga, di ba? dapat may batas at may IRR. Correct. Para mayroong malinaw na Oo. batayan. Wala pa eh. Wala pa. Kaya dapat mag-isip ng ganung mga Sige. approach. Kaya huwag din yung kalilimutan sa Oo, darating na susunod halalan, halalan. Congressman Angel De Vera at Congressman Abner Francisco. Oo. Di ba? Batas yun eh. Mga ganyan yung mga legislation nila. Hindi naman tayo aabot doon pero pwede tayong magmungkahi ng ganung mga Pwede. measures. Di ba? Pwede. Oo. Okay. Salamat. Brigada, Oo. siguro ibanggit ko yun sa ulat natin at itong Slovak national dyan sa may Ay. plan, patay na siya ng matagpuan ng mga otoridad. Siya ay unang napaulat na nawawala. Itong Slovak national na ito ay si Mikaela Mikova, 23 anyos siya. Siya ay natagpuang walang pag-ibaba sa abandonadong chapel sa barangay Balabag, Malay, Aklan kahapon. Ayon sa report ng PNP, ipinaalam na ng Malay Municipal Police Station ang sanhi ng pagkamatay. Ngayon ay inaalam na ng Malay MPS yung sanhi ng pagkamatay ng dayuhan at nakipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa Embahada ng Slovakia hinggil sa insidente at sa pamilya ng biktima. Okay. Okay. Sige. Salamat. Maraming salamat. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath, Austria ng 105.1. Brigada News from Manila, The Music and News Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng NutriCleanse Herbal Capsule. Linis tiyan, sexy tiyan.